meron kang ayasib face, tas gumamit ka ng Japanese name. Walang common sense kaya ang buong career palpak. Pang-tulongges yung pangalan, tas tulongges din mag-rap. Kahit tumodo ka pa dyan, hindi na uubra ang taktika. Sa sobra niyang tanga ni Rem yung Fukuda sa lapida. Fukuda sa lapida? Onting adjust pa, tol. Malapit na. Bobo ka sa acapella tapos bobo rin sa beat. Paiiyakin ko to parang nanood ng Lolo and the Kid. Hindi ka qualified pero wandito ka somehow. Mas malupit pang tumugma si Malupito at Youngstown. Hindi na nag-evolve, kaya ikay tigok, magsulat man buong buwan, you can't write me off. Yung estilo mo, hindi na yan mabisa sa rap scene. Kahit sabayan mo ba ng agresibo mong acting? Eto ba binansagan na taga-kill na nga pricing? 2024 na puro pa one-syllable rhyming. Ito ba yung a pricing killer? Yung rhymes pang kinder, yung style beginner, panay lines na sablay, tas ang daming filler. A pricing killer ang puta. Nakakadiri na yung strategy mo. A pricing killer ka, pero a pricing din yung nagbibigay ng talinpi mo. A pricing killer daw. Talagang kumukupal na to. A pricing killer ka, pero a pricing din pala yung bumubuhay sa'yo. Malabo ka maging winner cause you are weaker. Please think, paano ka naging killer kung walang killer instinct? A pricing killer daw. Wow! Pabida na retarded. Pinatay niya si Balakid, Sayad at Batas. Tila naging suspect, pero di ka pa rin gusto ng mga fans. Di kasi pang market. Biruin mo, naging killer ka na't lahat. Di ka pa rin wanted. Walang impact yung career niya ay hindi niya na magapang. Kaya sa flip top once a year ka lang binibigyan ng laban. Slap soil na feeling bad boy, itong may bad voice. Nakakaantok kang pakinggan na parang white noise. Isa kang NPC. Karakter na nakaprogram at may lumang tricks. Huwag kang kupal, ikaw ay butaw, bitch. Kumbaga sa Dota, ikaw yung neutral creeps. Irrelevant ka sa larangan, sobrang cheap at walang value. May fuck ka sa pangalan pero no one gives a fuck about you. Di ba malapit ka nang makulong ulit? Ito na, tinagalog lang. Bukang bibig nitong ass clown. Kaka-bring up mo kay Kuya Drew yung video mo tinake down. Alam mong may napakulong na yung tao sa pangdidis sa kanya. Okay ka lang? Tinitira mo pa yung icon. Attorney ng Dunggalo, di mapaliwanag ang video na to. Ito na lang ipatumba nyo. Ako, kaya kong idis ang Dunggalo. Umabot man ang umaga. Putang ina! Kaso lang, wala akong pampiyansa. Nanahimik ka sa social media. Ang sarili, di na depensahan. Slant rhyme king na ang salita, di na panindigan. Marami nang gustong ipapatay ka. Mo ba naman Dunggalo, malamang magkaka-death-threat ka. Pati tito at kagrupo mo sa kapahamakan mo hinatid. Yung Moro Beats, pinasakit mo ang ulo, di na kinaya ng med. Di ba, med, misaya? Tangina. Kasi itong bata, nasobrahan.
sa confidence. Ngayon, ramdam mo na ang consequence. Ang ina ka, pagiging baguhan mo halata. Lahat ng datihan, alam yan. Nakadinig ka na ng babala, hindi ka pa gumalang. Maghanap ka na ng lawyer. Loko, di ka na kayang sagipin ni Medmisaya. Itong malakas mag-deliver sa Dunggalo, nakapin na sa mapa. Usapang Moro Beats, maraming nag-hit na kanta, pero ni isa, wala kang naiambag sa grupo. Sa Moro Beats, ikaw lang yung less ang hit, kasi mas marami kayong ang hit na membro. Tangina mga kagrupo mo, mukhang mga modernong apokalipto. Tanghaling tapat, naglalakad. You know, tanghaling tapat, naglalakad. Lakas ng dating, naaamoy kahit sa video. Tas nilalait mo pa si Plaridel sa accent na Bisaya. Kung di ka pa naman bobo. Tunay daw na Moro, pero nilalait lokal na dialekto. Ngayon nandito ka sa Mindanao, ang ina ka, ngayon ulitin mo at isigaw, idura ang pang-iinsulto, ngayon nandito ka sa Mindanao kung saan nagsimula ang Moro. Respeto sa mga Moro, pero itong kadugo nyo, nawala na ng modo. Ang lupa kung saan siya nagmula, nilalait na ng todo. Pues may kapalit yan, ito'y sampal sa mukha mo. Baliktarin natin ang senaryo. Bilang Kristiyano, ako naman ang pupugot ng ulo nitong Moro. Kasi sa puso, di ka tunay na Muslim. Peke ka nga tulos. Bukod tanging Muslim na humingi kay Arik ng Christmas bonus. Inaka? Merry Christmas, Muslim! Gumanon pa si Arik, eh, no? Merry Christmas, Muslim. Kadalasan business-minded ng Muslim. Pero itong lintik, tabingi. Negosyanteng Muslim na sa incheck humihingi. Business-minded, business-minded. Tagatulak na makalat. Kaka-business-minded na walan ka na ng utak. Kaya di ka sinasama ni Medmisaya sa mga lakad nila. Eh no, lakad lang sila ng lakad. Kahit saan na napunta. Masakit ba? Masakit ba? Ngayon din bumaba ka na. Pakitutok sa kanya ang kamera. Mag-walk out ka, patunayan mong Moro Beats ka. Tangina! Dinamay na naman yung mga kagrupo ko sa Moro Beats. Ang pangit ng figura. Kesyo pangit sila, eh pare-parehas lang kayo ng itsura. Tsaka, pinupuna mo yung pagiging taga Mindanao ko. Wala nga kayong bahay dito eh. May bahay kayo dito? Tapos, ako lang daw yung Muslim na nanghihingi ng blah. Saba. Ako lang daw yung Muslim na nanghihingi ng Christmas boss. Sabay. Christmas. Sabay. Ako lang daw yung Muslim na nanghihingi ng Christmas bonus.
Eto, wala nang makain. Tangina, tanga yan. Ikaw lang yung Kristiyanong nagraramadan. Guys around. Tanginan to, di ba? Sigaw ng sigaw. Kahit joke yung linya. Siguro nga may problem yan. Pucha, galit lang siya sa buong round. Aggression na yung minaster niyan. Kumbaga sa moving inside out, emotion niya si anger lang. Sigaw ka ng sigaw, tanginan. Nananakot ka ba? Sa kakasigaw mo, yan tuloy. Napapanot ka na. O sige nga, kung talagang iba yung batas ng Mindanao, tanggalin mo kap mo. Sige nga, isa lang. Pag tinanggal mo yung kap mo, sa'yo na yung bonus, ano? Ano? Joke lang yun. Oo, napapanot na yan. Di nyo lang nahalata. Para di nyo mapansin, yung buhok niya sa taas, sinusuklay niya pababa. Kadiring hairstyle. Alam nyo tawag dyan? Receding hairline. Puro kasi bisyo tas palaging wasted, kaya nakakalbo ka na parang cancer patient. Maliit lamang ang tsansa na gumaling tong lintik. Buti pa yung hairline mo umaangat, yung karir mo hindi. Tapos Fukuda pa, pangalan niya na leche na. Fukuda pangalan niya, tas yung hairline niya pang Vegeta. Oh. Wait lang. Ako, palaging madaming bars. Eto, madami siyang acne scars. Sobrang oily ng muka. Sobrang oily ng muka. Fucked up. Daming butas ng muka. SpongeBob! Mas lalo pang lumalala mga baradong spots. Hindi na to matatablan kapag nag-power slap. Puro bulutong yung muka, nakakatakot. Yak, pinuputok niya madalas na parang bubble wrap. Sobrang dungis na naman. Tangina ang pangit neto. Hindi uubra dermatologist dyan ang kailangan karpintero. Kasi kadiri ang yung skin grows, malangis madaming deep holes. Para yan ay matakpan ang kailangan dyan ay skim coat. Kasi ang gaspang ng texture, talagang yaks. Pucha, para kang si Deadpool na walang mask. Tapos pinuna niya si Invictus kasi gumagamit daw ng skincare. Ang yabang mo dun. Ni minsan ba, di mo naisip na kailangan mo yun? Baduy na daw kapag may skincare. Yung words mo alarming. Di mo man lang sinubukan na mag-search o basahin. Parang kinonfirm mo lang sa amin na wala kang alam at pakialam sa personal hygiene. Pinala mo ng schemes at ginawa ko tong meme. Alam kong napipikong ka na sa tinalakay kong theme na punabalat mo sa mukha kaya I'm getting under your skin. Pag nakikita ko to, di ko talaga maiwasang mapikon. Ito ba yung representante ng Cagayan? Cagiron? Cagiron! Cagiron! Baho pa ng hininga. Baho pa ng hininga. Puno ng bacteria at decay yung teeth. Lahat ng nakakarelasyon neto ang gusto long distance relationship. Ambisyon niya sobrang high. Maging legend siya dito.
Pinangarap niyang masign sa label na Viva. Ang kaso lang siya'y sumablay. Naging seller ng Vivo. Di ba seller ka ng Vivo? Dahil daw sa'yo patay ang business, kaya condolence. Pag ikaw yung nasa stall, lumalayo yung mga customer. Balita ko yung owner ay naghahanap na ng kanyang kapalit. Dahil pag siya daw yung bantay, walay mo palit. Tapos minamanyak pa yung katrabaho niya sa Vivo. Panay to lascivious acts. Sobrang libog, panay hipot, agresibong touch. Ayaw paawat kahit duty, talagang zero facts. Pag nagkantutan daw yung mga Vivo staff, ang tawag daw dun Vivo Max. Hindi daw siya pang mainstream. Stupid pala to. Hindi ka ba pang mainstream? Buti alam mo! Hindi niya daw hangad sumikat tsaka ayaw niya ng fame. Ganyan yung mga katwiran na mga walang narating. Mahal niya daw ang underground. Nakakapikon na tong bobong to. Talagang mamahalin mo yung underground. Kasi yun lang yung option mo. Underground kuno. Yan ang lagi niyang kasangkapan para pang-ani ng palakpakan. Ngayon diretso ka na sa underground. 6 na talampakan. Pansin niyo si Zaki? Mula gestures at expression ng mukha. Disaster wannabe. Puro pambubuli na multi ang katha. Ultimo pag-i-starter ni disaster, gayang-gaya ng lula. Kakagaya kay disaster, sinalanta ka ng baha. Real talk na naman. Oo, binahatong gumagaya kay disaster ng todo. Sumasalamin lang to sa estilo mong barado. O, estilo, baha, barado. Konektado ba to? Pinaliwanag ko lang na ang panahon di naaayon sa'yo. Kasi slant rhyme specialist. Psst, siya daw bagong meta ngayon. At kung alam mo ang tunay na ibig sabihin ng meta, paglilipasan ka rin ng panahon. Slant rhyme. Ibig sabihin, hindi ka balanse. Kaya ka nakukulong kasi kapos ka sa korte. Nilalait mo pa si Unico na wordplay mongoloid. Sabay sigaw pa ng intense. Kamusta naman yung wordplay mo kay Don P? Na para siyang orkestra kasi puro siya violence. Orkestra, violence. Puta, pinilit mo yung orkestra na violin para kumonekta sa violence. Ang sarap mong bugbugin hanggang yung mukha mo mag-violets. Ang weirdo, di ba? Makikita nyo si Don P sa Cabrera, nag-o-orkestra sabay sabing, "Where you from, homie? Taga saan ka?" Pag sumilip pa yan ng angle sa pilitan. Kasi si K-Ram daw, 2 patak lang, pag nilalabasan. Ang sabi, 2 patak lang, pag nilalabasan, ang cringy naman. Matanong lang namin, Zach, ba't mo alam? Kilala ka pa naman bilang isang palasigaw sa laban. Pasigaw-sigaw ka pa, tas punchline mo, tamod ni K-Ram. Muslim na bakla ang puta. Huwag mong sabihin na hindi yon intentional. Parang Mia Khalifa, isang Muslim na sanay sa facial. Porket nakatanggap ka ng papuri, na sa stage, malakas ang iyong aura, nilabas mo naman ang uri ng iyong pagiging aura. Pupuruhan ko tong baklang Muslim kahit nagbo-boxing to. Ano? Kahit magbakla angle ako, magiging straight to sa'yo. Sa sahig, lalagabak to. Buong tuhod manglalambot. Magiging pangit bagsak mo na parang hairstyle ni Mot. Speaking of Mot, may battle sila mamaya ni Lanceta na tumalo sa yung battle debut.
Tinalo ka ng lanseta? Hindi ba, Wak? Binata ka ng binata ng hindi batak. Sa stage, nagkala. Pero yung Lance, nakatanggap ng karangalan. Meanwhile, itong si Zack, pumalpak, nakipaglaliman, kaya pinatay sa freestyle. Yung lanseta, hinawakan, at ikaw ang napuruhan. Sa lansetang kinalawang, tetano ang naabutan. Kaya yung death note sa'yo, tila di mo na kailangan kasi pinatay ka lang ng hindi sinusulatan. Mula round 1 to round 3, pinunako ang kagaguhan mo bilang battle MC at pangungupal mo sa Dunggalo. Pero tropa pa rin kita, Zack. Ayokong makulong ka ulit at malagay sa peligro. Kaya Kuya Andrew patawad. Real talk, patawad. Battle rap lang po. Sana mabatid nyo. Ano pang silbi ng slant rhyme mo, ako nang tumuwid na mga mali mo. Binabanggit na naman si AE. AE. Para makakuha ng palakpakan. Kahit paano, magkaroon siya ng palakpakan. AE, sali mo na to sa Dunggalo. Kampi sila ni Yang Wan. Tapos pinuna mo pa yung hairstyle ni Mot. Tanginan to, bugok to. Inggit ka lang kasi paubos na yung buhok mo. Tapos tinalo daw ako ni Lance. Yan ay mahina na angle. Bakit mo pinupuna yung pagkatalo ko? Ikaw nga, bihira ka lang mabigyan ng battle. Pasalamat ka nga, tinanggap ko eh. Diba? Next year ka pa sana may battle yan. Boton. Diba sa Ateneo ka nag-aral? Doon sa Cagayan de Oro? Kung sa Ateneo ka nag-aral, bakit ganyan ka kabobo? Seriously, sayang yung ginastos ng magulang mo sa tuition fee. Kasi wala siyang natutunan kaya nanay niya upset. Mali kasi nang napasukan, mas babagay yan sa SPED. Borderline intellectually disabled. Yung mga simpleng bagay para sa kanya nakakalito at sobrang tricky. Hindi niya maintindihan kung paano nagfa-function yung remote control ng TV. Illiterate na mongoloid! Huwag kang mag-angas sa akin, ikay lalapas tanganin. Ikaw ang patunay na ang bobo ay bobo kahit saan papag-aralin. At malamang nakagawa ka na ng angle tungkol sa panggagatas ko ng battle. Hindi niya kasi kaya yun gawin, kaya nang uulol yan. Sipin mo, may pumapasok na tsetseng habang nanunood lang. Alam ko naman, gusto niya rin. Nagpapakipo to, maarte pa. Nahihiya ka lang kasi litaw yung pimples mo sa camera. Nasayang lang yung talent mo, hindi mo in-improve. Kahit isa sa mga battles mo, hindi ko ni-review. Laman ng utak ni Fukuda ay puros hangin. Laman ng utak ni Fukuda ay puros hangin. Wala akong mapapala sa'yo, ito'y lose-lose sa'kin. Lagpas dekada ka nang nagra-rap, wala ka pang YouTube channel. Walang YouTube channel. Tas kung umasta, masyadong feeling at proud. Wala siyang YouTube channel kasi di marunong gumawa ng Gmail account. Sabi pa neto, magaling lang daw ako sa sunugan. Ang tibay ng mukha niyan. Magaling sa kakupalan, madali ka lang yurakan. At least ako magaling sa sunugan. Ikaw bano kahit sang liga ka sumalang. Dinama yung pagcha-champ ko sa sunugan. Tumbugok panisto. Nanalo ako doon ng 200K at di mo pa yung kinikita sa buong karir mo.
Karera neto naging steady na bigong makasabay. Habang ako palaging ready, dami kong napaaray. Mas lalo pa akong naging deadly, mga verses pamatay. Parang YNW Meliaga, murder on my mind. At siya daw yung batas ng Mindanao. Ulul, baka badang ng Mindanao. Kasi pinapasama mo yung Mindanao, galawan mo, ang pangit niyan. Kung i-describe yung Mindanao, akala mo Afghanistan. Katumawa kasi. Saksakan ng tanga, nakakagigil yung punyeta. Akala mo talaga naka-experience na ng gera. Akala niya siguro may napapabilib kaya nang uututong Boplax. Nakakakita lang to ng putukan at MILF kapag nanunood sa Pornhub. Pinasama yung Mindanao imbis magbigay ng tribute sa place. Kasi gusto niya na magmukha siyang isog sa stage. Magulo daw sa Mindanao at hindi too afraid. Pero nasa parte ka ng Mindanao na peaceful at safe. Kaya itigil mo na pagyayabang, panay imbento yung rap mo. Huwag mong ipagyabang sa akin yung Cagayan, gago, yung mayor nyo, kalbo. Madalas binabanggit yung Mindanao ng walang kwenta na to. Binabanggit sa kada round. Diyan ba yung meta sa'yo? Kesyo nire-representan niya daw, panay pa-epa lang to. Mindanao ka ng Mindanao, pero yung Mindanao, walang pakialam sa'yo. Bye!